Kung alam ko lang na nawalan ka pala ng trabaho, di sana hindi na ako pumayag na dalhin mo ako sa restaurant na 'to. Ang mahal ng restaurant na kinakainan natin eh. Wika pa ni Ginang Flora. Okay lang po 'to, Ginang. 299 lang po dito, tsaka eat all you can na po. Sagot naman ni Camilla sabay ngiti. Pero kahit na, higit na kailangan mong pera ngayon. Malaking halaga pa rin ang 299. Please lang po, huwag mo nang isipin yon. May allowance pa po ako, tsaka regalo ko po ito sa inyo para sa kaarawan mo. Makikita rin sa mukha ng Ginang ang guilt. Marahil sinisisi pa rin ito ang sarili kung bakit nawalan ng trabaho sa Arellano Linens ang dalaga. At ngayon, ay pababayaran niya pa sa restaurant. Nangangailangan ka rin ngayon, pero mas iniisip mo pa ang para sa akin. Masyado ka mabait, Iha. Hindi ko alam kung sa paanong paraan kita mapapasalamatan. Biga ng Ginang kapag ko na inilabas ang wallet. Wala akong perang dala ngayon. Pero heto, may senior citizen ID ako. Makaka-discount tayo kahit papaano pag pinakita mo to sa kanila. O eto, Iha. Sige, salamat po. Sagot ni Camila sabay tanggap ng ID na matanda. Nandaki naman ang mga mata niya na makita kung anong pangalan nito doon. Maria Amelia Florderin Montenegro? Bakit? Nagtataka na tanong ng Ginang nang basahin niya ang buong pangalan nito. Nag-angat siya ng tingin sa matanda. Ito po bang pangalan ninyo? Oo, Iha. Ang Flora ay palayaw ko lang. Pero, bumaba ulit ang tingin niya sa ID. Pamilyar kay Camilla ang pangalan na yon. Hindi siya maaaring magkamali sa pagkakatanda. Ang pangalan na Maria Amelia Florderin Montenegro ay ang pangalan na nabasa niya sa papeles mula sa opisina ng presidente ng Arellano Linens. Iyon ang pangalan ng tunay ng may-ari at tunay na presidente ng Arellano Linens. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi patas ang mundo, lalo na sa mga mahihirap. Iyan ang paniniwala ni Camilla Evangelista. Para sa kanya, kahit gaano ka pang kasipag at kahit gaano ka pang magsumikap, tila ba napakahirap makamit ang iyong mga pangarap kapag ipinanganganak kang salat sa buhay. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang dahil ang oportunidad ay bihirang dumaan sa mga katulad niya. Samantalang sa mga mayayaman, ang tagumpay ay tila napakadali lamang abutin. Isang kumpas lang ng kanilang kamay, nandiyan na kaagad ang mga pagkakataon. Kaya naman sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nararamdaman ni Camilla ang pagka-unfair ng mundo sa mga katulad niya. Nakikita niya mga kapalaran ay laging pabor sa may pribilehiyo, habang ang mga kagaya niya naman ay kailangang magdoble kayod para lamang mabuhay. Danas na danas ni Camilla Evangelista kung gaanong ka-unfair ang mundo. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap at pagod, tila ba napakalayo pa rin ang kanyang mga pangarap. Kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya makakaahon sa kahirapan at hindi niya pa rin maibibigay sa kanyang mga magulang ang magandang buhay na matagal niya nang minimite para sa kanila. Parang isang kahig, isang tuka pa rin ang kanilang sitwasyon. Kahit na parang 100 beses na siyang nagdadasal at nagsusumikap araw-araw. Sa kabila nito, hindi siya nawawala ng malasakit sa kapwa. Kaya sa abot ng kanyang makakaya, tumutulong siya sa mga nangangailangan. Kahit maliit na bagay, nais niyang iparamdam sa iba na hindi laging ang mundo ay kakampi ng mga may kaya sa buhay. Sa ganitong paraan, sana'y kahit papano, mabawasan ang bigat ng dinadala ng mga katulad niya. Magandang araw sa iyo, Iya. May mga naipon ka na ba ng mga reject na tela? Andito sana ako para kunin ang mga yon. Mabait na tanong kay Camilla ni Ginang Flora.
Ang mabait na ginang, tinutulungan niya ngayon sa pamamagitan ng pagpuslit niya sa mga reject na tela na balak ng sunugin ng kanilang kumpanya. Pinagkakakitaan kasi ni Ginang Flora ang mga reject na tela. Naaawa naman siya sa matanda kaya siya nang nag-aalok ng tulong dito. Opo, may mga naipon na po ako, sagot naman ni Camilla. Lumingon pa siya sa likod niya dahil baka may nakakita sa kanila at maisumbong pa sila. Pwede po bang hintayin mo na lang po ako doon sa lugar kung saan tayo madalas na magkita noon para doon ko na lang po dalhin sa inyong mga tela? Kailangan ko pa po kasing ipustit eh. Oo naman iha, doon na lang kita hihintayin. Nakangiti namang sagot ni Ginang Flora. Sige po, pupunta na lang po ako ron sa oras ng lunch break ko. Ang matandang si Ginang Flora naman ay lagi na naman pumupunta sa kanilang shop para mangingi ng mga cuts na reject na tela na ginawa nitong mga basahan. Noon ay walang nagbibigay kay Ginang Flora dahil nga sa ipinagbabawal yon ng boss nila at walang may balak na suwayin ang kanilang boss. Pero magmula na makilala siya ni Manang Flora, lagi niya na itong tinutulungan dahil kahit sa maliit man lang na paraan ay gusto ni Camilla na makatulong siya. Isa pa, nakakapanghinayang naman kasi talagang mga reject na tela. Tinatapon lang kasi yun doon sa likod. Pero yung iba, kinukuha yun kasi pwede pang tahiin at mabenta kung anong products pa. Pero yung new president ng company, ayaw ng ganon. Gusto nitong ipasunog na lang para hindi na daw mapakinabangan ng iba. Kaso, maawain si Camilla. Naaawa siya sa matandang babae kasi lagi yung andon at ginagamit nito na paninda yon. Hay nako Camilla, alam mo naman na bawal na ang ginagawa mo, di ba? Kung noon ay ayos na nga ganyan sa presidente ng Arellano Clothing dahil nga ang goal nila noon ay makatulong naman sila sa mga nangangailangan, ngayon hindi na okay yung ganyan para sa bago nating president. Kapag nalaman niya to, tsaka ko na mawawalan ka ng trabaho kaagad-agad. Paalala pa sa kanya ng katrabaho at kaibigan niya si Jody. Alam ko naman yun. Kaso nakakaawa talaga yung si Ginang Flora eh. Paggagawa ng basahan na lang sa mga telang tong pinagkakakitaan niya. Ang sa ganun ay makabili siya ng pagkain niya sa araw at gabi. Ipagkakait ko pa ba sa kanya yun? Gusto ko kahit sa maliit na paraan lang makatulong sana ako sa kanya. Sagot niya pa. Hay, handa ka talagang ipahamak ang sarili mo para sa ibang tao, ano? Wika ni Jody, sabay na pailing-iling pa. Gusto ko lang makatulong, tsaka nakakapanghinayang din kasi yung mga tela na to kung susunugin lang at hindi na pakikinabangan ng ibang tao na kailangan naman to. Nagbuntong hininga si Jody at saka tumango. Kung sa bagay, hindi rin naman kasi kita masisisi. Kahit ako naghihinayang din sa mga tela. Tingin mo, bakit kaya ayaw ng bagong presidente ng kumpanya na may ibang taong makinabang sa mga tela na to? Gayun di naman nila to kailangan. Tanong pa ni Camilla. Ipinagtataka niya nga talaga kung bakit ba ayaw ng presidente ng Arellano Linens na ibigay na lang sa mga taong nangangailangan ng sobra na tela na hindi naman na nila kailangan at mas gusto nila na sunugin ito. Mas lalo lang yung nakakapinsala sa paligid. Sa halip na itulong na lang nila sa kapwa, mas pinili pa nila na makadagdag sa pagkasira ng mundo. Mukhang masama raw kasi yung ugali ng bagong presidente kumpara sa dati. Ang sabi ng ibang mga empleyado na matagal na dito, may pakialam daw sa ibang tao ang dating may presidente noon at hindi lang sariling lagi nitong inaala. Pero yung ngayon daw, nako, ang tanging gusto lang ay para sa kanya. Para ma-maintain ang yaman nila. Sabi pa ni Jody kaya mas lalo naman siya na-curious. Talaga? Ano naman kaya nangyari sa dating presidente ng Arellano Linens? Bakit nga kaya siya pinalitan kung mabait naman pala siya at maayos din naman ang naging pamamalakad niya sa Arellano Linens? Di ko rin alam eh. Pero ang sabi ng iba, baka raw nalugi. O di naman kaya dala na rin ng sobrang katandaan. Tumango naman si Camilla at nag-isip. Pero kung sakali man talaga na nalugi ang dating presidente, nakakaawa naman ano. Kasi alam ko marami na rin siya mga natulungan eh.
Kahit pa nga bago pa lang ako dito sa trabaho natin, alam kong marami na mga taong natulungan ng dating presidente na tulad ni Ginang Flora. Sa pamamagitan lang ng pagbibigay ng mga reject na tela sa mga taong nangangailangan para gawin nilang basahan o kung ano pa. Tumango rin si Jody bilang pagsang-ayon. Kaya nga sana bumalik pa rin yung dating presidente, no? Para naman hindi na kailangan na itagong pagbibigay ng mga reject na tela sa mga katulad nating isang kahig isang tuka lang sa buhay. At tulad nga ng sinabi ni Camilla kay Ginang Flora kanina, sa oras ng lunch break niya ay pinuslit niya ang mga reject na tela at dinala niya kung saan naghihintay sa kanya si Ginang Flora. Hindi na siya kumain. Once a week lang naman kasi kung pumunta si Ginang Flora. Hindi naman araw-araw itong nangyayari since iniipon niya rin muna mga tela na ibibigay niya dito. Ginang Flora, andito na po ako. Tawag ni Camilla sa matanda na nakaupo sa isang bench at nakatingin sa malayo. Nang marinig nito ang boses niya ay agad itong tumingin sa kanya at tumayo para tulungan siya sa kanyang dala. Kanina pa po ba kayo naghihintay dito? Pasensya na po. Kailangan ko pa po kasi na humanap ng tiyempo kanina. Baka po kasi may makakita sa akin Aniya. Ay, ayos lang yun, Iha. Ako nga dapat tong humingi ng pasensya sa'yo. Nang dahil sa akin naaabala ka patuloy. Naku, ayos lang po yun. Nakangiting sagot naman ni Camilla. Siya nga po pala. Ito po ang mga reject na tela na naipon ko. Ang totoo po ay marami pa po sana niyan doon sa loob Kaso mahihirapan naman po akong mailabas kaya kung ano lang po ang kaya ko na ilabas at tuputo ngayon. Naku, maraming salamat dito, Iha. Nakangiti namang sagot nito. Kinuha rin ni Ginang Flora ang plastic na nakapatong sa bench na may lamang pansit. Siya nga pala. Alam ko hindi ka pa kumakain kasi mas inuna mong dalhin to sa akin. May binili akong pansit para sa'yo. Kumain ka muna bago bumalik sa loob. Wow, talaga po? Salamat po. Kanina ko pa nga po kinikrave yung pansit Sabi niya at agad din na tinanggap ang pansit. Maupo muna tayo dito. Naupo silang dalawa sa bench at nagsimula na siyang kumain ng pansit. Inalok niya pa si Ginang Flora na sabayan siya dahil siya lang ang kumakain pero ang sabi nito ay kumain na daw ito bago siya dumating. Kung may isang bagay man siyang gusto na pagtulong kay Ginang Flora, yan ay dahil sa pagiging mabait nito. Kahit sa maliit na paraan ay ginagawa nito para lamang masuklian ang tulong niya. Nag-uusap din silang dalawa ni Ginang Flora habang kumakain siya. Nabanggit nito na nagtatahi ito ng mga basahan gamit ang mga tela na ibinibigay niya na tinitinda raw nito para may pangbili ito ng pagkain niya. Ilang taon ka na nga ulit, Camilla? Kaka-28 ko lang po. Naku, hindi halata na 28 ka na. Ang akala ko nga nasa 20 ka pa lang, Iha. Wika naman ni Ginang Flora kaya nahihiya siyang ngumiti. Sa totoo lang ay hindi rin naman bago kay Camilla ang mga ganoong sinasabi. Siguro kasi dahil nga maliit lang siya kaya maraming hindi naniniwala sa edad niya. May nobyo ka na ba? Tanong ulit ni Ginang Flora. Wala po. NBSB po ako. Ha? Anong NBSB? No boyfriend since birth po? Tugon niya. Ganun pala yon. Bakit ka naman MBSB? Sumubo pa siya ng pansit bago sumagot. Siguro po wala pa po ako napupusuan na lalaki noon. Tsaka naging abala rin po ako sa pamilya. Ako po kasi ang bunso at ang mga nakakatanda ko ng mga kapatid ay may mga pamilya na rin. Tapos ngayon ako na pong pinaka-breadwinner sa amin. Matatanda na ba mga magulang mo? Opo, kaya ayaw ko na po sana silang magtrabaho kaso ayaw po nilang magpaawat sa pagtatrabaho Yung mga kapatid ko rin naman, hindi rin ganun kalaki yung mga kita kaya tumutulong din ako sa kanila. May trabaho naman po ang mga magulang ko. Ang tatay ko ay tricycle driver. Pero hindi naman po sa ganong kalaki ang kita niya. Ang nanay ko naman po ay naglalabandera. O di naman kaya po ay nagmamanicure. Kaso, hindi rin po ganong kalaking kinikita niya. Kahit pa paano, ay ako po nagpo-provide sa lahat ng mga pangangailangan po namin.
at lahat ng mga bayarin sa bahay. Paliwanag ni Camilla. Nag-aaral ka pa ba o may pinag-aaral pa? Huminto po ako sa college nung second year na po ako para magtrabaho. Hindi na po ako nag-enroll ulit kasi naging busy na ako sa trabaho. Ngayon pa lang pong 2 ng pamangkin ko at isang pinsan na kinupkupo na po namin, sila na pong pinag-aaral ko. Bakit naman ikaw nagpapaaral sa pamangkin mo? Wala ba silang mga magulang? Meron po. Kasama po namin sa bahay ang nanay nila. Ang ate ko po. Ang kaso, wala po siyang mahanap na trabaho sa ngayon kaya nakatambay lang po siya sa bahay. Naghiwalay po kasi sila ng asawa niya. At siguro po hanggang ngayon depressed pa rin siya sa nangyari kaya parang wala pa siyang gana na umahon sa buhay. Naaawa po ako sa mga pamangkin ko kaya ako na po ang sumagot sa pagpapaaral sa kanila. Mga bata pa naman po kasi sila kaya hindi pa naman siguro ganun kalaki ang tuition nila. Ang pinsan mo? Yun po, malaki na. Magto-20 na po yun sa susunod na buwan. Second year na rin po sa college. Ako po nagpapaaral sa kanya mula grade 10 pa lang siya. Sinubukan po kasi siya ng mga magulang niya noon. Paano? Mahilig pa siya magbarkada noon pero nagbago na po siya ngayon. Nakaka-proud niya po mga batang yun kasi matalino. Kaya wala po talagang pagsisisi na pinag-aral at kinupkup namin siya. Nakangiti siya habang nagkukwento tungkol sa pinsan niyang si Love. Habang sinasabi niya yon na hindi naman maiwasan na mamangha at mapahanga si Ginang Flora. Talagang pinatunayan ni Camilla ng sandali na yon na hindi lang ito basta maganda, kundi busilak rin ang kanyang puso. Alam mo, napakabait mo, Iha. Para kang anghel na bumaba sa lupa para makapaghatid ng kabaitan sa buong sanlibutan. Kung siguro lahat ng tao ay katulad mo, tiyak ako na wala ng kasamaan sa mundo at wala na rin mga taong naghahangad ng masama sa kapwa nila. Sana nga lahat na lang ng tao ay kagaya mo, Iha. Nahihiya namang umiti siya kay Ginang Flora. Hindi naman po ako ganun kabait, Ginang. Siguro sadyang ganun lang po talaga ako pinalaki ng mga magulang ko. Ang sabi po kasi ng aking mga magulang noon, wala po kaming maipagmamalaki sa mga tao kundi ang busilak lang naming mga puso. Mabuting tao ang mga magulang mo dahil lumaki kang hindi sakim. May pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa. Kung nandito lang ang apo kong si Lander, nako, tsaka kung magkakasundo kayong dalawa. May apo po kayo? Bigla niya namang tanong. Ang buong akala kasi ni Camilla ay mag-isa na lang sa buhay si Ginang Flora. Oo, Lander ang kanyang pangalan. Mangiti pa sa mga labi ni Ginang Flora na para bang sinasabi ng ginang sa mga mata nito kung gaano nitong kamahal ang apo nito. Nasa na po siya ngayon? Sino po bang kasama niyo sa bahay niyo? Nasa probinsya namin siya, Iha. May malubha kasi siyang sakit kaya pinauwi ko na muna sa mga magulang niya. Ganun po ba? Nako, sana po'y gumaling na siya para may makasama na po ulit kayo dito. Wika niya na napansin naman ng biglang lungkot sa mga mata ng ginang habang mabangkit ang sakit ng apo nito. Sana nga, Iha. At gusto ko rin siyang ipakilala sa'yo dahil tiyak ako magiging magkasundo kayong dalawa. Gusto ko rin po siyang makilala. Sa sumunod na mga araw ay nag-ipon ulit siya ng tela na maaari niyang ipuslit para ibigay kay Ginang Flora. Mahirap itong ginagawa niya dahil masyadong strict sa pinagtatrabahuhan niya. Dagdagan pa ng maraming mga kamera. Pag nahuli siya sa ginagawa niyang to, tiyak natanggal kaagad siya sa trabaho. Pero kasi sa ganitong paraan na lamang siya nakakatulong kay Ginang Flora, wala na rin kasi siyang sapat na pera para matulungan ng matanda sa financial. Ano ba tong nadala ko? Lagot na naman ako dito sa president kapag nalaman niya na may nawawala sa document sa office niya. Kung bakit ba naman kasi lutang na lutang ako ngayong araw? Pinapagalitan ni Camilla ang kanyang sarili dahil may nabitbit siyang papeles mula sa opisina ng presidente. Inutusan kasi siya kanina na magpapirma ng mga bagong gown designs kay President Olivia Ford.
Tapos nabitbit niya mga papeles na hawak-hawak niya ngayon nang hindi niya namamalayan. Out niya na sana pero dahil dito, hindi pa tuloy siya makauwi. Kailangan niya patuloy na hintayin na umalis ang presidente para makabalik siya sa loob ng office nito at nang maibalik niya ang daladala niyang kung anong papeles. Kakainis talaga. Tumambay na lang muna siya sa locker since tapos naman na ang trabaho niya. Pero curious siya sa kung ano man ang laman ng papeles na bitbit niya. At dala nga ng curiosity, binuklat niya ang papeles na yon at binasa kung ano nakapaloob doon. Signed by the President of Arellano Group of Companies, Maria Amelia Florederin Montenegro. Kunutang noon ni Camilla habang binabasa ang yon. Maria Amelia Florederin A. Montenegro? Inulit niyang basahin ang pangalan nandun. Siya kayang tunay na presidente at may-ari ng Arellano Linens? Ang ganda naman ng buong pangalan niya. Ang sabi sa kanya ni Jody, hindi raw talaga si Miss Ford ang tunay na may-ari at presidente ng Arellano Linens. Pero bigla na lang daw nawala ng update tungkol sa dating presidente. Wala rin daw alam ang iba kung ano nang nangyari dito. Dahil noon pa man daw ay hindi na nagpapakilala ang dating presidente sa mga empleyado. Hindi niya na lang naitanong kung ano bang pangalan ng presidente. Kung ganon, ito palang pangalan ng tunay na may-ari. Grabe, pangalan niya pa lang. Tunog makapangyarihan na. Ano pa kayang itsura niya? Siguro mala artistang itsura niya. Sabi pa ni Camilla sa sarili. Babalik pa kaya siya sa Arellano Linens? Parang gusto ko tuloy siya makilala at makita. Na-imagine niya tuloy bigla kung anong maaaring itsura ng mga may-ari ng magandang pangalan na yon. Siguro ay kasing ganda nito ang pangalan nito at mga fabrics na pinuproduce ng kumpanya na pag-aari nito. Ay, kung ano-ano na naman ang pinoproblema ko. Saway niya sa sarili at muli niyang sinara ang documents na binuklat niya. Nakaalis na kaya si Mrs. Ford? Gusto ko na makauwi. Ilang saglit pa ay tumayo na si Camilla at lumabas ng locker para magtanong kung nakaalis na ba si Mrs. Ford. Mabuti na lang at umalis naman na daw kaya dali-dali siyang bumalik sa opisina para maibalik niya doon ang nadala niyang papeles. Camilla Evangelista, ano inilagay mo sa opisina ng presidente? Nagulat pa si Camilla na magtanong sa kanyang mga tagabantay ng CCTV footage na talagang lumabas pa para lamang itanong ito sa kanya. Ay, may nabitbit po kasi akong papeles paglabas ko kanina kaya binalik ko lang po sa loob. Pwede po bang huwag niyo na lang po sabihin sa iba? Baka po kasi mawalan ako ng trabaho eh. Sige. Tipid na sagot naman ng security at bumalik na sa loob. Siya naman ay umuwi na sa bahay nila. Sa mga sumunod na linggo ay nakipagkita ulit siya kay Ginang Flora para ibigay dito ang mga inipon niyang rejected na tela bago pa man nila sunugin iyon. Ang buong akala ni Camilla walang nakakapansin sa ginagawa niyang yon pero nalaman ng presidente kaya galit na galit ito sa kanya sa ginawa niya dahil paglabag daw yon sa utos nito. Ikaw, talagang sinusuway mong utos ko na itapon ang mga tela na reject at sunugin nang sa ganon ay hindi na mapakinabangan ng ibang tao. Pero malaman-laman ko na sinusuway mo lang palang lahat ng patakaran ko at ikaw pa mismo ang nagpupuslit ng mga tera para lamang ibigay sa ibang mga tao. Nanggagalaiti sa galit si Mrs. Olivia Ford habang sinisigawan siya sa harapan ng iba pang mga empleyado. Napayuko naman si Camilla na feeling ay sobrang liit ng tingin sa sarili dahil sa pagkapahiyang ito. Pasensya na po kayo, ma'am. Nanghihinayang lang po kasi talaga ako sa mga tela at nakakaawa rin po ang mga binigyan ko kaya that's not a valid reason. Pagputol pa ni Olivia sa kanyang sinasabi. Kitang-kita sa mukha ng matandang ginang ang wrinkles na tinatago lang nito sa pamamagitan ng makeup dahil sa labis na galit sa kanya. Kung ano pinag-uutos ko, yun lang ang dapat nung masunod. Wala nang iba. Nauunawaan mo ba yon? Yumuko ulit si Camilla at mabagal din siyang tumango. Hindi ko lubos akalain na sobrang mangmang mo pala.
para hindi mo masunod ang isang napakasimpleng utos. Ganun ba talaga kayo kawalang pinag-aralan para hindi maintindihan kung anong pinag-uutos ko? Napakasimple lang naman nun, 'di ba? Talaga bang hindi mo man lang yun nasunod? Bakit? Sino ka ba sa pag-aakala mo? You are just nothing but a piece of trash. Walang pinag-aralan. At higit sa lahat, ay hindi hamak na empleyado lang dito. Kaya wala kang karapatan na magpasya para sa iba. Alam ni Camilla na may kasalanan siya sa mga nangyari. Kung hindi niya sinuway ang utos ng nakakataas, edi sana hindi ito mangyayari, kaya naman nauunawaan niya rin ang pasya ng presidente na tanggalin siya sa trabaho. Kahit na pinakausapan niyang presidente na bigyan siya ng isa pang tsansa, ay hindi na siya nito pinagbigyan pa. Kung kaya naman dala-dala niya ang lahat ng gamit mula sa locker niya, ay umuwi siya sa kanilang bahay. Bagsak din ang kanyang balikat at dala-dalang malungkot na balita sa magulang niyang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Ano ka mo? Natanggal ka sa trabaho? Tanong ng kanyang ina na sinagot niya naman ng malungkot na pagtango. Nagkatinginan ng magulang niya at nang mapansin na labis nga silang nalulungkot ay agad din siyang niyakap ng mga ito at pinagaan ang loob niya. Ayos lang yan anak, huwag kang malungkot. Dahil sigurado kami ng papa mo na may dahilan kaya nawalan ka ng trabaho. Baka nga may mas malaking oportunidad pang darating para sa'yo. O di naman kaya ito ang Diyos para sabihin sa'yo na hindi yan ang trabaho na nakalaan para sa'yo. Huwag kang masyadong malungkot, ganyan talaga ang buhay. Sabi nga ng kanyang ina, habang yakap-yakap siya at tinahagod ang kanyang likuran. Sabi ni Camilla sa magulang, ang tunay na dahilan kaya nawalan siya ng trato at sa halip na magalit siya sa kanya dahil siya naman talaga ang tunay na may kasalanan sa nangyari, ay sobrang naging proud pa sila sa kanya dahil ang mahalaga raw ay may natutulungan silang mga nangangailangan. Sa sumunod na linggo ay kaarawan na ni Ginang Flora. Nagkita sila sa kalagitnaan ng paghahanap niya ng bagong trabaho at saka niya lang din nalaman na kaarawan pala nito. Kahit papaano ay gusto rin niya rin maging memorable ang birthday ng Ginang. Kung kaya naman ay inaya niya ito na mag-celebrate sila sa samgyupsal na nadaanan nila. Nung una ay ayaw pa sana ni Ginang Flora na pumayag kasi nahihiya raw ito sa kanya. Pero nagpumilit siya. Ayaw niya rin kasi na maging mag-isa lang ang Ginang sa pag-celebrate ng kaarawan nito. Siya po ba ang apo ninyo? Manghanyang tanong dahil may ipinakita na picture sa kanya si Ginang Flora. Picture ng isang napakagwapong lalaki na may nakasuot na green na t-shirt at kulay itim na sombrero. Oo, iha. Proud naman na sagot ni Ginang Flora. Napakagwapo niya po. Para siyang artista, sabi niya. Sa totoo lang, ay hindi naman na rin nakakapagtaka kung bakit gano'n na lang kagwapo ang apo ng Ginang. Sobrang ganda rin kasi ni Ginang Flora na kahit may edad na ay kitang-kita pa rin kung gaano itong kaganda. Siguro nga nung kabataan pa lang ni Ginang Flora ay pinag-aagawan na ito ng mga manliligaw. Paano? Parang may lahing banyaga si Ginang Flora base sa tangos ng ilong nito. May lahi kasi ang tatay niya, German-Russian ang tatay niya. Ang kanyang ina naman ay Spanish-Filipino na may dugong Chinese. Ang sabi ko nga ay bagay na bagay kayong dalawa. Nahihiya namang kumamot siya sa kanyang ulo. Nako, sigurado naman po ako na hindi siya magkakagusto sa akin. Ha? Bakit naman? Sobrang ganda mo kaya, iha. Hindi lang ang ugali ang maganda sa'yo, kundi pati na rin ang mukha mo. Nag-init naman ang pisngi niya ng dahil doon. Baka po maniwala ako sa inyo. Huwag niyo po akong biruin ng ganyan. Tumatawang sabi naman niya pero si Ginang Flora ay ini-insist na maganda raw talaga siya at bagay na bagay din sa napakagwapo nitong apo. Bakit po pala parang kanina pa malalim ang iniisip mo? May problema ka ba? Makalipas ang mahabang sandali ay nagtanong ulit sa kanya ang Ginang. Wala naman po. May inaalala lang po ako.
Sagot niya at plano na sana na iwasan ang mga ganoong topic pero si Ginang Flora ay ayaw siyang tigilan kaya napilitan siya na magsabi din ng totoo na nawalan siya ng trabaho sa Arellano Linens at pinoproblema niya ngayon ang paghahanap ng bagong trabaho. Ano ka mo, iha? Nawalan ka ng trabaho? Napakamot si Camilla sa kanyang noo at saka tumango rin ng bahagya. Opo nalaman kasi ng presidente ang ginawa kong pagpusit ng mga tela kaya labis po siyang nagalit sa akin. Hindi niya na po ako hinayaan na makapagpaliwanag. Sinasante niya po agad ako sa trabaho. Ang pinag-aalala ko lang po ngayon, malapit na po mga bayarin tsaka magtutuwesyon na rin po ang pinsan ko. Wala pa po akong ipon at wala rin po akong nahahanap na bagong trabaho. Nagilty naman ang ginang. Nako, pakiramdam ko ako may kasalanan kaya nawalan ka ng trabaho. Dapat una pa lang, tinigil ko ng paghingi sa'yo ng mga tela kasi malalagay ka talaga sa alang-alang lalo pat ikaw ang inaasahan ng pamilya mo. Kaya agad siyang sumagot. Huwag po kayong magsalita ng ganyang ginang. Wala naman po kayong kasalanan sa nangyari. Huwag niyo pong sisisihin ang sarili ninyo. Ang mahalaga po ay nakatulong ako sa iyo at sa iba pa pong mga nangangailangan kahit sa maliit lang pong paraan. Nagbuntong hininga naman ng malalim si Ginang Flora. Pasensya ka na talaga sa nangyari, iha ha. Nawalan ka pa tuloy ng trabaho. Na ikaw pa naman sabi mo ang breadwinner sa inyo. Pero kung sakaling kailangan mo ng tulong ko, sabihan mo lang sa akin ha. Kahit anong paraan pa yan ay susubukan ko makatulong sa'yo. Opo, maraming salamat po. Kung alam ko lang na nawalan ka pala ng trabaho, di sana ako pumayag na dalhin mo ako sa restaurant na to. Napakamahal ng restaurant na kinainan natin. Wika ni Ginang Flora. Okay lang po to, Ginang. $2.99 lang po dito, tsaka eat all you can na po. Sagot naman ni Camilla sabay ngiti. Pero kahit na, higit na kailangan mo ngayon ng pera. Malaking halaga na rin ng $2.99. Naku, ayos lang po yun. Huwag niyo na pong isipin yun. May allowance pa naman po ako. Tsaka regalo ko po to sa inyo. Para sa kaarawan mo. Makikita pa rin sa mukha ng ginang ang guilt. Marahil dahil sinisisi pa rin nito ang sarili kung bakit siya nawalan ng trabaho sa Arellano Linens. At ngayon nga, dahil pa sa bayarin sa restaurant na to. Nangangailangan ka rin ngayon pero iniisip mo pa rin ang para sa akin. Masyado kang mabait. Hindi ko na alam kung sa paanong paraan kita mapapasalamatan. Wika ng ginang kapag kuha na inilabas ang wallet. Wala akong pera sa ngayon. Pero dala ko naman itong senior citizen ID ko. Makaka-discount tayo kahit papaano pag pinakita mo to sa kanila. O ito, iha. Salamat po. Sagot ni Camilla sabay tanggap sa ID na matanda na inaabot na to sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya na makita kung anong pangalan nito. Maria Amelia Floriderin Montenegro. Bakit? Nagtataka na tanong ng ginang nang basahin niya ang buong pangalan nito. Nag-angat siya ng tingin sa matanda. Ito pong tunay na pangalan ninyo? Oo, iha. Flora, palayaw ko lang yan. Pero, bumaba ulit ang tingin niya sa ID. Pamilyar kay Camilla ang pangalan na yon. Hindi siya maaaring magkamali sa pagkakatanda. Ang pangalan na Maria Amelia Florderin Montenegro ay ang pangalan na nabasa niya noon sa papeles mula sa opisina ng presidente ng Arellano Linens. Iyon ang pangalan ng tunay na pangalan ng may-ari at tunay na presidente ng Arellano Linens. Ngunit baka naman kapangalan lang ni Ginang Flora ang tunay na may-ari at presidente ng dati niyang pinagtatrabahuhan. Hindi kaya nagkataon lang ito? Baka nga'y nagkataon lang. Napaka-imposible naman kung may-ari lang ng Arellano Linens ang may ganoong pangalan. Hindi naman maiwasan sa lahat na tayo magkaroon ng mga kapangalan, hindi ba? Bakit iha? Tanong sa kanya ng ginang nang mapansin ang gulat sa itsura niya. Wala po. May naaalala lang po ako. Sagot niya at pilit pa siyang ngumiti dito. Ano naman yon? Wala po. Tatawagin ko na po ang waiter para po makapagbayad na tayo. Oo siya, sige iha.
Kahit pa paano ay naging masaya ang birthday ni Ginang Flora dahil kahit pa busy si Camilla sa paghahanap ng bagong trabaho, ay sinamahan niya pa rin ang Ginang sa espesyal na araw na yon na ikinatuwa naman ng matandang babae. 2 taon na rin kasing lumipas mula nang huli siyang may makasama na mag-celebrate ng birthday niya. Mabuti na lang at hindi siya iniwan ni Camilla. Kaya naman matapos ang araw na yon ay masayang-masaya si Ginang Flora na bumalik sa hospital kung nasaan ang apo niyang si Lander para maikwento niya dito kung ano nga bang nangyari sa araw ng kaarawan niya. I met this young woman, apo. Napakabait niya. Hindi lang siya maganda kundi busilak din ang kanyang puso. Para talaga siyang isang tunay na anghel. Siya na kasing pinakamaganda at pinakamabait din na nakatagpo ko. Pagkwento pa ng Ginang sa apo na nakahiga lang sa kama at pikit din ang mga mata. Lagi kasi akong pumupunta sa kumpanya natin. Nagbabaka sakali ako makita si Olivia at mapakiusapan ko siya sa kumpanya natin subalit masyado siyang naging mailap sa akin. So I pretended to be poor and I asked this young woman's help at hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako. Kahit pa alam niyang mali, tinutulungan niya pa rin ako. She's very kind. Walang makakapantay sa kabaitan niya. Ang kaso nang dahil sa akin, ay nawalan siya ng trabaho. Malungkot na nagbuntong hininga naman si Ginang Flora, habang inaalala niya pa rin kung paanong nalungkot kanina si Camilla nang mabanggit nito sa kanyang mga worries nito dahil nawalan nito ng trabaho. Although wala siyang sinisisi kung bakit siya nawalan ng trabaho, she didn't even blame herself and just openly accepted it. Nagigilty din ako. And I want to help her. Siguro kapag nabawi ko ng kumpanya natin sa kanya, I will help her. Sana magkamalay ka na, apo. Gusto ko makilala mo si Camilla. Alam ko magugustuhan mo ang batang yan. Because she's so nice. Alam ko na magiging magkasundo kayong dalawa. Inabot ni Ginang Flora ang kamay ng apo na mahigit 3 taon nang nakaratay sa kama at natutulog. Patuloy pa rin sa pagtunog ang monitor sa tabi ng kama na kinahihigaan ng apo niyang si Lander. Nabanggit mo sa akin noon kung anong klase ng babae ang gusto mong makasama habang buhay. At naniniwala akong si Camilla na ang ina-explain mo doon. She's everything you could ask for a woman. Hindi na rin ako makapaghintay na makilala mo siya. Dahil tulad ko ay excited na rin siya na makilala ka, apo. Pagpapatuloy pa ni Ginang Flora na may munting ngiti sa labi. Magpagaling ka at magpalakas ka lang, apo, ha? I promise. Babawiin ko kung ano man ang dapat sa atin. Babawiin ko ang Arellano linens mula kay Olivia. May ibabalik din natin sa atin yan. Sa kabilang banda naman ay hindi rin tumitigil si Camilla sa paghahanap ng bago niyang papasukan. Subalit, wala pa rin talaga siyang nahahanap. Sir Clifford, ano pong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong niya dahil paglabas niya sa kanilang bahay ay nakita niya ang dati niyang boss si Clifford Ford. Ang akala ni Camilla kanina ay isa sa mga kaibigan niya lang naghahanap sa kanya nung sinabi ng pamangkin niya na may naghihintay daw sa kanya sa labas ng kanilang bahay. Nabigla siya na makita ang anak ni Olivia Ford ang nasa labas. I'm here to see you. Sagot ng binata na may ngiti sa labi. Ang konting bigote ng binata ay mas lalo pang nagpadagdag sa kagwapuhan at karisma nito. Bakit po? I heard tinanggal ka ni mommy sa trabaho. Sagot ni Clifford sabay hakbang papalapit sa kanya. Opo, nawala na nga po ako sa trabaho ko sa kumpanya ninyo pero kasalanan ko naman po kung bakit niya ako inalis sa trabaho. Paliwanag niya. My mother is like that. She can't stand it when someone disobeys her. But I'm here to make you an offer. Nagtataka naman na nagkunot ang noon niya. Anong offer po yun? Ngumisi si Clifford at inabot ang mukha niya pero agad siyang umiwas sa hawak nito. Alam kong mahalaga para sa ang trabaho mo. Therefore, gusto kitang tulungan. All I want is your body, Camilla. Even just for a night. I promise. Once it's over, you can go back to your work as if nothing happened. Let me just use your body in return. You can have whatever you desire.
Lumapit palalo sa kanya si Clifford at bumiling din ito sa kanyang tenga. Name your price, and it's yours. Naginit ang kanyang pisngi dahil sa pagka-fluster at inis. Tinulak niya rin ang binata palayo sa kanya at galit ito ang sinigawan. Manya ka? Hindi ko kailangan ng offer mo. Pwede bang umalis ka na lang? Ngunit sa halip ay mas lalo lamang na napag-isip si Clifford. Para bang tuwang-tuwa pa ito sa reaksyon niya. Huwag ka masyadong magpakakampante. Because I'm pretty sure lalapit ka rin sa akin, Camilla. Kakailanganin mo rin ang tulong ko. At kung sakali mong magbago ang isip mo, tawagan mo lamang ang numero kong to. Bago pa nga umalis si Clifford ay iniwan muna sa kanya ang calling card na mas lalo lang niyang ikinagalit dahil sobrang confident talaga ng lalaking yon na lalapit siya dito at tanggapin ang offer nito sa kanya. Patuloy naman siya sa paghahanap ng bagong trabaho, sabalit kahit anong hanap niya ay talagang hindi siya matanggap-tanggap. Kahit na alam naman ni Camilla na pasok siya sa mga qualities na hinahanap nila, ay hindi pa rin talaga siya makatanggap dahil nga kilala niya kung sino ang dahilan ng lahat ng to. Iha, kamusta? May nahanap ka na bang bagong trabaho? Tanong panigi ng Flora na muli niyang nakasalubong sa daan. Kakatapos siya lang na maghanap ng trabaho at pauwi na siya sa kanilang bahay habang si Ginang Flora naman ay naglalakad-lakad ng dahil paggabi na rin kaya mas magandang maglakad-lakad. Nakaupo silang dalawa ngayon sa bench na nasa ilalim ng isang puno. Wala pa nga po eh. Tugon naman ni Camilla sabay malalim na nagbuntong hininga. Sa tingin ko po kasi may kinalaman ng anak ni Mrs. Olivia Ford na si Clifford, kaya hindi po ako natatanggap sa mga matrabahong pinag-a-applyan ko. Bakit naman? Kasi po last week, pumunta po siya sa bahay para mag-offer sa akin. Gusto niya daw pong magpagamit ako sa kanya. At kapalit nun, ay makakabalik ako sa trabaho. Matagal na po kasi siyang may gusto sa akin. Mula pa nung pumasok ako sa Arellano Linens. Pero ayoko po sa kanya. Sigurado po ako na siya ang may gawa na to para mawalan ako ng choice at tanggapin ko po ang offer niya. Napailing naman ang ginang sa sinabi niyang yon. Ganyan talaga ang ugali ng mga Ford. Masyado silang sakit. Kung ano ang gusto nila, isisiguraduhin nilang kukunin nila. Kahit pa taliwas na ng paraan. Nagtataka. Bumaling siya sa matandang katabi na baka sanggalit sa itsura. Bakit niyo po alam ang tungkol sa kanila? Kilala niyo po ba sila? Matagal ko na silang kalala. No. Actually, kilala ko na ang pamilyang yan. Mula ulo hanggang paa ay alam ko na. Kung noon ay nagawa nilang maloko dahil inakala ko na alam ko na talaga kung anong tunay nilang pagkatao, ngayon ay hindi na. At mas lalong nalaman ko rin kung anong klase ng tao talaga sila. Nagtataka siya sa sinabing yon ni Ginang Flora. Napaisip rin siya ng ilang sandali bago tuluyan ang nag-sink in sa kanya kung ano ang ibig nitong sabihin. Matagal na nitong kakilala ang mga Ford at maaari na may malalim na koneksyon din ito sa mga Ford. Noong nabasa ko po ang pangalan niya sa Senior Citizen ID, nung inabot niyo po sa akin noong araw ng kaarawan ninyo, nagulat po ako dahil kapangalan niyo po ang tunay na may-ari ng Arellano Linens. Ang akala ko nga po ay kapangalan niyo lang siya. Hindi ko na po masyadong iniisip pero base po sa mga sinasabi niyo ngayon, ang ibig sabihin ba nun ay matagal niyo na rin pong kakilala ang mga Ford? At maaaring tumango naman si Ginang Flora. Kung ano man ang iniisip mo ngayon tungkol sa aking tunay na pagkatao, ayan ang totoo, Iha. Ako nga, si Amelia Florederin Montenegro, ang tunay na may-ari ng Arellano Lines. Pinatalsak lang ako ni Olivia Ford sa pwesto dahil niloko niya ako. Niloko nila akong lahat. Natigilan si Camilla at hindi makapaniwala. Ang tunay na may-ari ng Arellano Linens ay kaharap at kausap niya ngayon. Hindi lang yun. Matagal niya na pala itong kilala at matagal na rin malapit sa kanya. Pero paano po nangyari yun at bakit wala mo lang natira sa inyo na mula sa lahat ng mga pag-aari ninyo? Hindi naman ako tuluyang naging homeless dahil may mga natira pa naman sa lahat ng mga pag-ari-arian namin ng asawa kong si Oscar. Nagpapanggap lang ako na ganito ang sitwasyon ko sa buhay.
At kaya lang ako laging naroon sa Arellano Linens dahil gusto kong subaybayan ang pamilya ng Ford at makakuha rin ako ng pagkakataon na mabawi sa kanilang Arellano Linens. Ninakaw niya po sa inyo ang kumpanya ninyo? Tanong niya ulit dahil hindi pa talaga nagsisink in sa kanya kung ano man ang mga nalaman. Oo, niloko ako ni Olivia. Pinsan siya ng asawa kong si Oscar. Ginamit niya ang kahinahan at panahon ng pagkalugmok ko para lang bilugin ang ulo ko na isang sa kanyang kumpanya. Mahihimigan ang lungkot at galit sa tono ng boses ni Ginang Flora. 2 years ago, my grandson Lander got into a car accident dahil yan sa kasong hinawakan niya. He is one of the best lawyers in our country. Ang kaso ay malaking tao rin ang mga nakalaban nila noon sa husgado. Sila ang dahilan kaya binaga ng isang malaking truck ang sinasakyan ng apo ko. Lander got into a coma. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang malay. Kahit na 3 taon ang nakakaraan. Kahit na sinabi na sa akin ng mga doktor na i-give up ko na dahil wala na raw silang nakikita ang tsansa na muli pa siya magigising. Dahil tanging ang mga machine na lang ang nagbibigay ng buhay sa kanya. But I didn't give up on him. I didn't want to give up on him dahil alam ko na magigising pa ang apo ko. Lander is the only one I have. Wala na ang lolo niya. At ang magulang niya pareho na rin wala nang dahil din sa isang trahedya. I didn't want to lose him. Alam ni Olivia kung gaano akong nalugmok sa nangyari sa apo ko. Dagdagan pa na napakamarami ding bayarin na halos hindi ko na mabayaran lahat. Niloko niya ako at pinaniwala sa mga sinabi niya. Olivia is one of the people I entrusted to manage my wealth. And she made me believe that I no longer have money to pay for my grandson's hospital bills. Which means I might have to give up on him because I'm going bankrupt. Para sa apo ko kung kaya pumayag ako na isanla sa kanya ang aming kumpanya. Pero mula noon ay gumawa na sila ng ibang paraan para mapunta sa kanila ng tuluyan ng Arellano Linens. Ang kumpanya na mula pa sa lolo at lola ng aking asawang si Oscar. At ngayon na alam na ni Camilla kung ano nga bang tunay na nangyari. Hindi niya maiwasan ng malungkot para kay Ginang Flora at sa apo nito. Nakakahabag naman po pala mga nangyari sa inyo. Napakasama po ng ugali ng mga Ford dahil nagawa rin po nila na lukuhin kayo sa kabila ng pinagdaanan niyo ngayon. Wika ni Camilla. Bigla tuloy siya nakaramdam ng labis na galit sa mga Ford. Hindi ko alam kung sa paanong paraan ko mababawi sa kanilang kumpanya. Nag-aalala ako dahil alam kong labis na malulungkot ang apo kong si Lander kapag nagising na siya at nalaman niya kung anong nangyari sa pinaghirapan namin ng lolo niya. Sigurado po ako na mababawi niyo rin sa kanilang kumpanya na dapat ay sa inyo naman po talaga. Huwag po kayo mag-alala. Nakahanda po akong tulungan kayo. Talaga, iha? Nakahanda kang tulungan ako? Tumango si Camilla. Seryoso na binitawan niya ang salita. Opo. Sabihin niyo lang po sa akin kung anong tulungan kailangan ninyo. At kahit sa anong paraan ay tutulungan po kita. Maraming salamat, Camilla. Hayaan mo. Kapag nabawi ko ng Arellano Linens, ay ibibigay ko sa iyo ang mataas na posisyon sa kumpanya. Kahit hindi na po ginang. Ang mahalaga lang po sa akin ay mabawi niyo po kung ano man ang dapat na sa inyo. Para hindi na po magpatuloy ang kasamaan ni Ma'am Olivia at ng anak niya. Marami po sila mga tao na inagrabyado at kabilang na po ako roon. Dahil po sa kanila ay nawalan ako ng trabaho at ngayon naman po ay hindi po ako matanggap sa mga pinag-a-applyan ko dahil kay Clifford Ford. Pumayag si Camilla na tulungan si Ginang Flora na mabawi ang Arellano Linens mula sa mga Ford. Total, alam niya naman na malabong makahanap siya ng bagong papasukan na trabaho dahil sa ginawa ni Clifford. Tutulungan niya na lang ang tunay na may-ari na bawiin ang kumpanya. Isa pa, nangako rin si Ginang Flora na ito nang magpapasahod sa kanya ng malaki basta ay maging spy lang siya sa mga Ford at makakuha ng sapat na ebidensya. At magagawa niya lamang yon kapag muli siyang napapalapit sa mga Ford at pag bumalik na siya sa Arellano Linens. Kung kaya naman ay ginamit niya ang huling alas niya. Tinawagan niya sa Clifford Ford
at sinabi niya dito na pumapayag na siya sa alok nito basta ay makakabalik siya sa Arellano Linens. Pero hindi naman talaga siya magpapagamit sa binata. May ibang plano siya. Gusto niya lang munang makuha ang tiwala ni Clifford, lalo pat nabanggit din ito sa kanya noon na ito na munang magmamanage sa Arellano Linens. Sinabi ko naman sa'yo, Camilla, lalapit ka rin sa akin dahil kailangan mo ang tulong ko. Nakangising sabi niya at akmang aakap na ito sa kanya subalit agad naman siyang umiwas dito. What's wrong? May bahid na inis sa tono ng boses nito. Halatang hindi nito gusto ang ginawa niya. Kinakabahan naman siyang sumagot. Sir, pwede po bang dahan-dahanin po muna natin ang lahat? May respeto po ako sa sarili ko at may respeto rin po ako sa inyo. Pero pwede po bang mas kilalanin po muna natin ang isa't isa? What do you mean by that, Camilla? Gusto mo bang ligawan muna kita? Taas kilay namang tanong nito. Parang gano'n na nga po. I don't like that. But for you, okay. I can wait. Hanggang sa maging comfortable ka sa akin. Liligawan kita. And I'll make sure you'll be mine. Napangiti naman siya ng bahagya at sa isip niya ay tagumpay ang plano niya. Maraming salamat po, sir. Sa susunod na araw ay maaari ka nang bumalik sa trabaho mo. Don't worry about my mom. Ako ang pansamantalang nagmamanage ng Arellano Linens. Ngayon, bihira lang siya na pupunta sa headquarters. Masaya si Camilla sa naging resulta ng plano niya. Ngayon na nakabalik na siya sa Arellano Linens, ang kailangan niya lang na gawin ay kunin ang tiwala ng mga Ford at makakakuha ng mga ebidensya. May maganda po akong balita, Ginang. Masaya na sabi ni Camilla kay Ginang Flora nang magkita ulit silang dalawa. Ano yon, Iha? Nakabalik na po ako sa Arellano Linens at kinuha rin po akong sekretary ni Clifford Ford. Madali po ako makakakuha ng mga evidence laban sa kanila dahil lagi po ako nasa loob ng opisina ng presidente. Ngunit hindi ka ba malalagay sa panganib na yun na malapit ka na palagi kay Clifford? Hindi ba't may gusto siya sa'yo? Baka kung anong maisip niyang gawin sa'yo. Kaya ko naman po ang sarili ko. At saka nakiusap po ako kay Clifford na manligaw po muna siya sa akin bago ang mga ganong bagay. Naghahanda na rin po ako ng mga maaari kong gawin just in case hindi niya po ito pa rin ang pinag-usapan namin. Sinabi niya kay Ginang Flora kung anong mga plano niyang gawin para sa ganon ay hindi ito mag-alala sa kapakanan niya habang nasa kamay niya ang mga Ford hanggang sa makatanggap na ng tawag si Ginang Flora mula sa nurse ng apo nito. Gusto mo bang sumama sa akin, Iha? Pupunta ako ngayon sa ospital kung nasa ng apo kong si Lander. Ipapakilala kita sa kanya. Ay sige po. Walang pag-aalinlangan siyang pumayag dahil gusto niya rin na makilala ang apo nito. Isang mamahalin at kulay itim na sasakyan ang sumundo sa kanila sa restaurant kung saan sila nakita kanina ni Ginang Flora. Habang nasa tabi siya ng ginang ay hindi niya naman mapigil ang kanyang pagkamangha. Paano niya nga ba nagawang hindi magtaka at magduda sa tunay na estado ng buhay ni Ginang Flora? Gayong base pa lamang sa itsura nito at maging sa kutis nito ay masasabi mo ng mayaman nga ito. Sa isang malaking ospital sila nagtungo at sinama siya ni Ginang Flora papasok sa loob ng isang private room. Kung nasaan naman ang apo nitong nakaratay pa rin sa kama at nananatiling walang malay. Napakarami na ng mga aparatos sa tabi ng kama dahil ayon kay Ginang Flora, ang mga masina lang na yon ang nagdurugtong sa buhay ng apo nito. Sa totoo lang ay nakakadurog talaga ng puso ang nakikita niya. Parehong nakakaawa ang maglola. Siya na po ba yun, Ginang? Oo, Iha. Siya si Lander Montenegro. Ang apo ko, sa nag-iisang anak namin ni Oscar na si Sander Montenegro. Napatitig si Camilla ng mahabang sandali sa mukha ni Lander. Ilang taon na po pala siyang nakaratay dito? 3 taon na. At 4 na buwan na siya dito pero hanggang ngayon ay wala pa rin nakikita mga doktor ng sinyales na magigising pa siya. Ang sabi ng mga espesyalista ay tumigil na raw ang pag-work ng utak niya. Pero umaasa pa rin ako na mayroong himala.
na ibabalik siya ng Diyos sa akin at muli kami magkakasama. Nakakadurog ng puso ang kanyang mga nakikita. Mas lalo lang siyang nalungkot para kay Ginang Flora dahil kitang-kita sa mga mata nito ang labis na lungkot. Ayon kay Ginang Flora ay nakakulong na raw ang lahat ng nasa likuran sa nangyaring ito kay Lander. Subalit, para dito ay hindi pa rin yan sapat dahil ngayon ay napakaliit na lang ng chance sa magigising pa si Lander Montenegro at muli nitong makakasama ang lola nito. Noong lumabas si Ginang Flora ng kwarto para makausap ang doktor ni Lander, naiwan siya sa loob ng silid na ang ingay na siyang pumupuno ay mula sa monitor na nasa kaliwang tabi ni Lander. Lumapit siya papunta sa tabi nito para makita niya ito ng mabuti at para makausap niya rin. Sir Lander, naririnig mo kayong boses ko ngayon? Sana'y naririnig mo ako. Ako po pala si Camila Evangelista. Gusto ko po sanang sabihin sa inyo na magpagaling na po kayo. Alam ko pong mahirap ang lumaban. Kung mahirap man po ang pinagdaanan namin dito ngayon, tsak po ako na mas mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon para lamang manatili sa mundo at lumaban para makasama mo ulit ang lola mo. Sa totoo lang, magiging honest po ako sa inyo ngayon. Nahihirapan na po ang lola mo dahil sobrang dami niya pong problema. Ang daming dumadating na suliranin sa buhay niya, pero kinakaya niya po ang lahat. Hindi po kasi siya nawawalan ng pag-asa na muli kanya makakasama. Kaya wag po kayo mag-alala sa kanya. Nandito naman po ako para tulungan siya. Kaya sana, lakasan niyo po ang loob niyo para lumaban. Sana ay magising ka na at makasama ulit ang lola mo. Kapag nangyari yon, alam ko po na magiging sobrang masaya siya dahil hindi po siya sumuko sa inyo kahit marami nang nagsasabi sa kanya na sumuko na siya sa'yo. Sana po ay bumalik ka na para muling mo makasama ang lola mo. May mga naghihintay pa sa pagbalik mo. Kahit ngayon lang po kita nakita at nakilala, maghihintay din ako sa pagbalik mo. Ang hindi naman alam ni Camilla habang kinakausap niya si Lander ay naririnig naman yon ni Ginang Flora sa labas. Sinadya kasi na madali lang na marinig ang ingay o boses mula sa loob ng silid kung nasaan si Lander. Nang sa ganon ay madali lang na marinig ng lahat ang tunog ng heartbeat monitor. At matapos magpaalam ni Camilla kay Ginang Flora na kailangan na nito makauwi, si Ginang Flora naman ang kumausap sa kanyang apo. Narinig mo ba yun, apo? Di ba't napakabait niya? Kaya gusto ko siya na ipakilala sa'yo. Alam mo, pakiramdam ko noon ay para bang nakatagpo ako ng anghel na makilala ko siya. Down na ako pero para bang may hatid siyang kakaibang liwanag. Hindi ko magawang i-explain. Siguro ay dahil na rin sa busilak niyang puso at pagiging positibo niya sa buhay. Noong nagsimula na sa trabaho si Camilla sa Arellano Linens ay nagsimula na rin siya sa misyon niyang makahanap ng mga ebidensya laban sa mga Ford. At mukhang pumabor din sa kanya ang pagkakataon dahil ginawa siya ni Clifford na sekretarya nito, which means makakapaglabas-masok siya sa loob ng opisina at madali lang din siyang makakakuha ng ebidensya na agad niya namang ibinigay kay Ginang Flora. What are you doing here, Camilla? Ganon na lang ang gulat niya nang bigla na lang nagsalita si Clifford mula sa likod niya habang abala siya sa paghahanap ng papeles na pinapahanap ni Ginang Flora sa kanya sa mesa ni Clifford. Pinakalma muna ni Camilla ang sarili bago siya humarap kay Clifford na nakalukot ang noon niya. Magandang umaga po, Sir Clifford. May hinahanap lang po ako na documents. Gusto niyo na po ba ng kape? Bagaman nagtataka sa kanya ay para bang naniwala naman ito sa sinabi niya. Naglakad ito palapit sa mesa nito at naupo na. Hanapin mo muna ang hinahanap mo. Bumalik ka na lang mamaya para ipagtimpla ako ng kape. Sige po. Kaagad naman siya nagkunwari na hinahanap nga ang ibang papeles sa mesa nito. Sa totoo lang, hindi niya alam kung anong klase ng papeles ang nahawakan niya, pero para lang makalusot at sinabi kay Clifford na iyon ang hinahanap niya. Ayan na ba ang documents na hinahanap mo? Tumango siya. Po, ito na po yun. Okay. Noong sinabi ni Clifford na ipagtimpla niya ito ng kape ay agad siyang lumabas at pakiramdam niya ay saka lamang siya nakahinga nang nasa labas na siya. Natakot talaga siya kanina dahil ang akala niya ay mahuhuli na siya ni Clifford. Mabuti na lang talaga at malaki ang tiwala sa kanya ni Clifford.
Marahil ay dahil na rin sa labis sa pagkagusto nito sa kanya kaya napakadali lang para dito na pagkatiwalaan siya. Mabuti na lang at nagtagumpay si Camilla na makuha at mahanap ang papeles na pinapahanap sa kanya ni Ginang Flora. Sir Lander, kamusta ka na po? Sana'y maayos ang po ang kondisyon mo ngayon kaysa kahapon na binisita kita. Alam mo ba sir, palagi ko pong pinagdarasal na sana'y bumuti na po ang lagay ninyo. Lagi ko pong hinihiling sa Diyos na pagaanin ang nararamdaman niyo pareho ni Ma'am Flora. Pakiramdam ko po ay malakas ako kay God kaya sana ay maayos ka na ngayon. Hinawakan niya pa ang kamay ni Lander. Pagaling ka sir ha? Konting tiis na lang at mababawi na rin ni Ma'am Flora ang kumpanya ninyo mula sa mga Ford. Hindi na nga po ako makapag-antay na mangyari yun para masabi naman namin na worth it din ang lahat ng mga paghihirap namin ni Ma'am Flora. Magmula nung hinayaan siya ni Ginang Flora na bumisita sa apo nito, ay lagi na siyang sumasama kay Ginang Flora sa tuwing bibisita ito sa apo. Ewan niya rin ba, pero pakiramdam niya ay gumagaan ang loob niya sa tuwing kinakausap niya si Lander at sinasabi niya rito kung ano ang mga bagong kaganapan sa kanilang plano at pakiramdam niya rin ay ganun din ang nararamdaman ni Lander dahil nalalaman din ito kung ano ang mga nangyayari. Sa totoo lang, sa paningin ni Camilla ay para bang may pagbabago rin sa itsura ni Lander ngayon. Para bang nagkaroon yun ng kulay at buhay. Nung unang kita niya kasi dito ay para bang sobrang lifeless na ito. Ngayon ay buhay na at may kulay na rin. Pero sa totoo lang, hindi rin naman siya sure sa nakikita ng kanyang mga mata dahil baka mamaya ay hindi totoo, nag-i-imagine lang siya. Alam mo iha, wala nang dumating ka. At ang mula nung palagi mo nang kinakausap ang apo ko tungkol sa kung ano-ano lang ng mga bagay, pakiramdam ko kahit papaano ay nagkaroon ng pagbabago sa itsura niya ngayon. Napatitig siya ng mahabang sandali kay Ginang Flora dahil sa sinabi na to. Hindi siya makapaniwala na napansin din ito kung anong napapansin niya kay Lander. Ang akala niya ay nagkakamali lamang siya. Talaga po? Tanong niya. Ngumiti si Ginang Flora at saka tumango sa kanya. Pakiramdam ko nga ay nagkaroon siya ng bagong buhay. You look more happy and healthy now. Sana nga'y magpatuloy ang kahit kaunting improvement sa lagay niya at bumalik na siya sa akin. Sigurado po ako na babalik din siya sa inyo. Malapit na pong mangyari yon, sabi niya. Napatitig din siya kay Lander at nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso dahil hindi pala talaga siya nagkakamali ng akala at tunay na may pagbabago nga sa kondisyon ni Lander. Hindi niya alam kung tunay man ang sinabi ni Ginang Flora na dahil yan sa kanya, pero kung ano man yon ay masaya siya. Patuloy pa rin siya sa pagiging spy ni Ginang Flora sa loob ng Arellano Linens at maraming beses na muntik na siyang mahuli ni Clifford. Mabuti na lamang talaga at malakas ang tama sa kanya ni Clifford na ipinagtanggol pa siya nito sa sarili nitong ina noong nagalit si Olivia Ford dahil bakit daw pinabalik pa siya sa Arellano Linens gayong sinesante na siya nito. Camilla! Ganun na lamang ang takot na naramdaman ni Camilla nang marinig ang galit na boses ni Clifford. Mukhang may hindi magandang nangyari sa meeting nito, kaya galit na galit ito. Busy si Camilla kanina sa paghahanap ng mga ebidensya sa tambak na file sa loob ng opisina ng presidente at nabigla siya nang bumalik si Clifford ng mas maaga kaysa kanilang inaasahan. Mabuti na lamang at agad din siyang nakapagtago sa ilalim ng opisina. Camilla, where the hell are you? Mariin siyang napalunok at lalo rin na bumilis ang tibok ng kanyang puso nang marinig niyang mga yapak ni Clifford na papalapit sa mesa nito kung nasaan naman siya nakatago sa ilalim. Tinakpan niya ang sariling bibig gamit ang kamay upang hindi siya makapaglika na anumang ingay. Tuluyan na nga nakalapit si Clifford sa mesa nito subalit hindi ito umikot tungo sa swivel chair nito. May tinawagan nito sa telepono para ipahanap siya. Gusto raw siya nitong makita. Matapos noon ay lumabas na ulit si Clifford sa opisina nito. Nang masiguro niyang wala na si Clifford sa opisina, ay lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at mabilis niyang hinanap ang papeles na kailangan niya makuha. Kung may ibang bagay man na maganda sa pagiging womanizer ni Clifford, ay iyon ay ang pina-turn off nito ang CCTV camera sa loob ng opisina nito. Paano ay nagdadala pa rin ng babae si Clifford sa opisina nito?
And only God knows what they're doing inside. Siguro gusto pa rin ni Clifford ang privacy sa kabila ng pagiging playboy na to. Ganun pa man ay ipinagpapasalamat niya yon dahil hindi siya nahuhuli sa CCTV. Shh! Mabuti na lang at hindi niya ako nakita doon. Muntik na. Pero mabuti na lang at nakuha ko ang mahalagang files na to. Sabi ni Camilla sa sarili nang sa wakas ay nakalabas na siya sa opisina. Pakiramdam niya ay sakalang din siya nakahinga ng maluwag. Sapat na po ba ang lahat ng mga nakuha natin na ebidensya, Ma'am Flora? Tanong ni Camilla kay Ginang Flora habang kaharap niya ito. Kasama rin nila ngayon ang abogado ni Ma'am Flora na tinitingnan ng lahat ng mga nakuha nila na patunay na si Maria Amelia Florderin Montenegro nga ang tunay na may-ari ng Arellano Linens at pinaglolo ko lang ito ni Olivia. Sa tingin ko ay sapat na to, Iha. Sagot naman ni Ginang Flora sa kanya. Ayos na ba yun, attorney? Makakapag-file na ba tayo ng case? At maibabalik na ba sa akin ang kinuha nila sa aking kumpanya? Umiling naman ang attorney. No, this is not enough. Kailangan pa natin ng mas matibay na ebidensya. Nang sa ganun ay wala nang lusot ang mga fort. Kung ito lang ang hawak natin na ebidensya laban sa kanila, ay malulusutan pa rin nila tayo. Paliwanag na to at seryoso siyang tiningnan. May isang mahalagang bagay na gusto kong hanapin at kunin mo mula sa mga fort. Dalhin mo sa akin ang bagay na yan. Higit nga na mas mahirap ang bagong pinapahanap at pinapakuha sa kanya ni Attorney Enriquez. Isang flash drive na laman ang lahat ng mga mahahalagang records na malabong itago ng mga Ford sa opisina nila. Ang flash drive na tinutukoy ni Attorney Enriquez ay minsan niyang nakitang hawak ni Clifford noon pero hindi nito iyon iniiwan sa opisina. At para makuha niya yon ay kailangan niyang sumama kay Clifford papunta sa bahay ng mga ito kung saan inakit niya ito at pinainom ng gamot para makatulog ito at saka niya hinanap sa opisina nito sa mansyon ang flash drive. Ito bang hinahanap mo? Natigil siya sa paghahanap nang marinig niyang malalim na boses ni Clifford. Dahan-dahan siyang umikot paharap dito at nakita na hawak nito ang flash drive na hinahanap niya. Tumingin siya sa mga mata ni Clifford na punong-puno ng galit habang nakatitig sa kanya. Di ako makapaniwala na magagawa mo akong traidorin, Camilla. Galit na wika ni Clifford. Mabigat ang bawat hakbang nito papalapit sa kanya at napahawak naman siya sa mesa at sumakbang paatras dala ang labis sa takot. I trusted you. Nang makalapit na ito sa harapan niya ay marahas na hinawakan nito ang chin niya na pakiramdam niya ay matatanggal na ang jaw niya. Ang akala ko ay hindi mo ako tatraidorin. It turns out na ikaw palang nagbibigay ng mahalagang file sa mga Montenegro. You betrayed me, Camilla. At hindi ako makapayag na matatakasan mong pagtataksil mo sa akin. Malakas sa sampalang natamo niya mula kay Clifford. Pakiramdam ni Camilla ay dumudugo na rin ang labi niya sa bawat pagtama ng palad nito sa kanyang mukha at para bang natatanggal na ang scalp niya nang sabunutan siya ng malakas ni Clifford. I regret ever loving you, Camilla. I regret giving you my complete trust. And I regret letting you into my life. I should have listened to my mother when she warned me that someone like you could never be trusted and didn't deserve anything from me. Tuluyan na nga siya napaiyak at sigawan ng sapilitan siyang halikan ni Clifford sa labi. At sinubukan pa nitong pagsamantalahan siya. Mabuti na lang ay nakahanda naman siya noong pumunta siya dito kaya naman nang marinig ang sigaw niya mula sa suot na earpiece ng tauhan ni Ginang Flora at Attorney Enriquez ay kaagad silang dumating at iniligtas siya. Dumating rin ng mga pulis at dinakip nila si Clifford. Samantalang natutulala pa si Camilla dahil sa nangyari. Mabuti na lang at nasa tabi niya si Ginang Flora at ginawa nito ang lahat para mapakalma siya. Nang dahil sa flash drive ay nagkaroon sila ng isang pinakamatibay na ebidensya laban sa mga Ford. Sa awa ng Diyos matapos ang 3 linggo ay tuluyan na nilang nabawi mula sa mga Ford ang Arellano Linens at makukulong na rin si Olivia Ford at ganon din si Clifford. Congratulations po, Ma'am Flora. Masaya ako na sa wakas ay makakabalik na po sa inyong kumpanya ninyo.
Masayang wika ni Camilla sa ginang nang mapanalo nila ang kaso at tuluyan nilang mabawi na nito ang Arellano na pag-aari naman talaga nito. Nagulat siya nang yakapin siya ng mahigpit ni Ginang Flora. Maraming salamat sa iyo, Camilla. Kung hindi dahil sa tulong mo sa akin, ay hindi ko mababawi ang pag-aari ko mula sa mga Ford. Nako, hindi po ako dahilan. Dahil din po yan sa sarili ninyo. Nakangiti niyang saad at niyakap niya rin pabalik ang ginang. Hindi naging madali ang lahat dahil tunay na napakahirap na maging kalaban ng mga Ford. Sa totoo lang ay nakaramdam din siya ng guilt dahil sa pagtatraidor niya kay Clifford. Ganun pa man ay sinasabi niya na lang sa kanyang sarili na tama lamang ang ginawa niya dahil kung hindi niya ginawa yun ay patuloy lang nalalaganap ang kasamaan ng mga Ford sa Arellano Linens. Samantalang, tinutuon ni Ginang Flora ang pangako nito sa kanya na bibigyan siya ng mataas na katungkulan sa Arellano Linens. Pero hindi niya inaasahan na siyang itatalaga nito na bagong CEO ng Arellano Linens. Ang sabi kasi ni Ginang Flora ay matanda na raw ito para mamahala sa Arellano Linens. At ang apo naman nito ay ayaw din mamahala sa kumpanya, pero dahil sa mataas na posisyon yon ay nakaagapay pa rin sa kanya si Ginang Flora. Habang hindi niya pa alam kung ano ang mga dapat niyang gawin. Pinag-aral din siya ni Ginang Flora dahil kailangan sa trabaho niyang mas mataas na educational attainment. Walang kasing saya si Camilla sa nangyari sa buhay niya na halos wala na siyang mahihiling pa. Kung sana lang ay magising na si Lander ay mas lalo siyang magiging masaya dahil alam niyang magiging kampante na rin si Ginang Flora kapag nangyari yon. Subalit isang taon nang lumipas mula nang mangyari ang lahat ng yon, ay nananatiling wala pa ring malay si Lander. Sa kabila nun ay hindi sila sumusuko. Patuloy sila sa pagdarasal at umaasa na darating ang araw at muling magigising si Lander. Bakit po kayo umiiyak, ma'am? Puno ng pag-aalala na tanong niya nang makita niya si Ma'am Flora na umiiyak habang hawak ang cellphone nito. Dala ng labis yung pag-aalala, ay nilapitan niya ito at agad niya rin itong inalalayan. Si Lander, ano po nangyari sa kanya? Bigla siyang niyakap ni Ma'am Flora. Ang sabi ng doktor, nagkamalay na raw si Lander. Nagising na siya. Talaga po? Kumala si Ma'am Flora sa yakap at kitang-kita sa mga mata nito ang labis na saya. Samahan mo ako, Iha. Puntahan natin ang apo ko. Sige po. Sa loob ng sasakyan ay pareho nilang hindi napigilan ng saya dahil matapos ang napakahabang panahon sa wakas ay nagising na si Lander. Aaminin ni Camilla na nitong nagdaang araw ay nakaramdam siya ng panghina at inakala niyang hindi na ulit magkakamalay si Lander. Nitong mga nagdaang araw kasi ay para bang wala nang naging response ang katawan ni Lander sa tuwing bumibisita siya kaya kinausap niya ito. Hindi tulad noon na dama niya ang pag-response nito sa bawat sinasabi niya. Kaya naman para siyang nabunutan ng tinik sa lieg na malaman na nagkamalay na ulit si Lander. Doc, kamusta na po ang apo ko? Agad na tanong ni Ginang Flora sa doktor. Nagkamalay na po siya. Ngunit muli siyang bumalik sa pagtulog. Po? Bahagyang bumagsak ang balikat ni Ginang Flora at ganun din siya. Pero magkakamalay po ba ulit siya? Yes. Sa ngayon ay sigurado po kami na nakatutulog na lamang siya. Siguro dahil sa labis na nabigla ang utak at katawan niya kaya bumalik siya sa pagtulog. Mabuti rin yun ang sa ganun ay hindi siya mapuwersa. Kung ganun ay hintayin na lang po namin na muli siyang magkamalay. Sure, pinayuhan ko na rin ang mga nurse na huwag mo nang umalis sa kwarto niya para mas mamonitor nila ang apo ninyo. Maraming salamat po, Doc. Pumasok sila ni Ginang Flora sa loob ng silid kung nasaan si Lander. May 3 nurse ang nasa loob na nagbabantay kay Lander na natutulog. Masasabing nagising na ito dahil nag-iba na rin ang pwesto ng kamay nito na nasa gilid nito. Hindi tulad ng dati na nakapatong yon sa abdomen nito. Good afternoon, Mrs. Montenegro. At sa inyo rin po, ma'am. Magalang nabati kay Ginang Flora ng mga nurse sa sabay-sabay din na yumuko. Afternoon. Bati rin nila sa mga ito. We will wait for him to wake up. Maupo po muna kayo, ma'am. Magkatapos sila ni Ginang Flora na nakaupo sa sofa at pareho nilang pinagmamasdan si Lander na natutulog. Napakasayang isipin na natutulog na lang ito ngayon para makabawi ng lakas. Ang katawan at utak nito ay wala na sa bingit ng kamatayan.
Sa totoo lang, ay hindi niya rin alam kung bakit ganito na lang ang pag-aalala at pagiging concern niya kay Lander kahit na hindi naman siya nito kakilala. Pero para bang may papel na rin ito sa kanyang buhay na mahirap na itanggi. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin ako makapaniwala na matapos ang mahigit 3 taon ay nagkamali na ulit ang apo ko at makakasama ko na ulit siya. Sabi ni Ginang Flora na hindi naman napigil ang pagtulo ng luha ngunit agad din itong pinahid. Ngumiti naman si Camilla. Pinakinggan po ng Diyos sa mga dalangin ninyo, kaya ibinalik niyo po siya sa inyo. Laking pasasalamat ko talaga na hindi ako nakinig sa mga sinabi ng doktor sa akin noon. Nasukuan ko ang aking apo dahil wala na raw sila nakikitang chance na magising pa siya. Mabuti na lang talaga at hindi sinunod ni Ginang Flora ang sinabi noon ng doktor dahil ngayon ay muli na nitong makakasama ang kanyang apo. Mahigit 3 oras din silang naghintay sa loob. Sa nakita nilang dahan-dahan na paggalaw ng mga daliri ni Lander at ang pagmulat ng mga mata nito. At nang makita nila yon ay agad siyang tumayo at lumapit kay Lander. Lander, apo? Masayang sabi ni Ginang Flora. Lander, masaya ako nagkamalay ka na. Ngunit nananatili lamang na nakatingin si Lander sa lola nito kahit pa nang tinulungan na ito ng mga nurse na nakaupo sa kama. Hindi niya mapangalanan ang emosyon sa mga mata nito at bigla naman nag-alala si Camilla sa pag-aakala na may amnesia ito at hindi nito matandaan ang lola nito. Naaalala mo pa ba ako, apo? Natatakot na tanong ni Ginang Flora. Dama naman ni Camilla ang pangamba ng matanda dahil sa inaalala rin ito ang inaalala niya. Dahan-dahan na tumaas ang isang kamay ni Lander. Halata sa mukha nito ang labis sa pagtataka habang nakatingin sa lola nitong patuloy sa pag-iyak. Tuluyan nang inabot nito ang mukha ni Ginang Flora at marahan niyang hinaplos iyon. Lola, malalim ang boses na sambit ni Lander pero halatang nanghihina pa ito. Bakit ka umiiyak, Lola? Mas lalo pang bumuhos ang luha sa mga mata ni Ginang Flora. Masaya akong hindi ka nawala ng alaala, apo. Masaya ako na natatandaan mo pa rin ako. At agad na niyakap din ito ng mahigpit ang apo na tila nagugulumihan pa rin sa nangyayari. Shh! Don't cry. Grandpa just told me to console you, Lola. Mahigpit naman ang yakap ni Lander sa lola nito. Mom and Dad also asked me the same thing Grandpa asked me to do. Habang nakatingin si Camilla sa maglola ay hindi niya rin mapigilan ang pag-iyak niya. Para bang kinukurot ang puso ni Camilla habang nakatingin siya sa kanila. Siguro ay nakita ni Lander ang magulang at lolo nito habang naisailalim siya ng malalim na pagkakahimbing. Marahil ay ang mga ito rin na nagtulak kay Lander na bumalik sa lola nito. Habang yakap-yakap ni Lander si Ginang Flora, nag-angat ito ng tingin sa kanya. Ang mga mata nila ay ilang segundo na nagtagpo. May emosyon siyang nakikita sa mga mata nito na hindi niya magawang ipaliwanag, ngunit sapat lamang yon para bumilis ang tibok ng puso niya. It was strange, unfamiliar feeling. Her heart raced, beating so fast as if it was overwhelmed with longing for him. A desire she hadn't realized until that very moment. Nang lumayo na nga si Ginang Flora sa yakap, tiningnan siya nito at pinalapit sa tabi nito. Sumunod naman siya at lumapit siya sa tabi nito. Nanatiling nasa kanya ang mga mata ni Lander. Lander, apo, ito nga pala si Camilla. Siya ang bagong talagang CEO ng Arellano Linens. Siya rin ang madalas kong ikwento sa'yo nung wala ka pang malay. Isa siya sa mga dumadamay at tumutulong sa akin nung panahon ng aking pagkalugmok. Pakilala sa kanya ni Ginang Flora, ngunit nananatili lang na nakatingin sa kanya si Lander. Ngumiti si Lander sa binata. Ikinagagala ko po na makilala ka, Sir Lander. Lagi akong bumibisita sa'yo dito. Ngayon mo lang ako nakilala at nakita pero mahigit 1 taon na rin kitang kilala. Ngunit nananatili itong walang kibo. Ang itim at seryoso nitong mga mata ay nakatitig lamang sa kanya at hindi magawang pangalanan ng mga emosyon na naglalaro roon. May parte na nakikita niyang para bang masayang binata na makita siya, pero ang iba hindi niya na ma-explain. Sa totoo lang, isang himala na nagising pa ulit siya. Aaminin namin na lahat kaming inakala na wala na talagang pag-asa na muli pa siyang magkakamalay dahil sa lalaban naman ng pinsala sa kanyang natamo.
Kaya nga po kinausap ka namin noon na sukuan na lang siya dahil tanging ang mga machine na lamang ang bumubuhay sa kanya at mas lalo kang siyang mahihirapan. His brain had completely stopped functioning while he was in coma. And for a long time, the only thing that kept him alive was a life support machine. We only had a little hope for his recovery, and we all prepared for the worst. But now, seeing him awake, aware, eating, and responsive is a miracle. Aaminin namin na nagkaroon kami ng pagkakamali at isang magandang desisyon na hindi tayo sumuko sa kanya. Kahit ang mga veteranong doktor ay hindi rin makapaniwala habang nakatingin kay Lander na ngayon ay kumakain naman ng mansanas na binalatan ni Camilla kanina. Nasa tabi siya ng kama ni Lander at siya ang may hawak ng plato na may laman na apple. Si Ginang Flora naman ang kumakausap sa mga doktor pero nakikinig din siya. Napatitig din siya kay Lander na kumakain. Wala siyang nakikita na sign sa kilos at itsura nito na galing ito sa mahigit 5 taon na pagkakakomatose. He looked so healthy at puno rin ng buhay ang mukha. Nagpatingin siya sa itim nitong buhok at napansin na nagulo iyon. Dahil na rin siguro sa bihira lang itong gupitan ng buhok ay may kahabaan na din yon. Wala sa sarili na tumaas ang isang kamay niya para abutin ang buhok nito at ayusin iyon. Nagulat naman si Lander sa ginawa niya at nag-angat ng tingin sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa kanya lang napagtanto kung ano ang ginawa niya. Sorry po, nauutal niya sabi. Hindi naman ito sumagot. Iniwas lang ito ang tingin at kumain na ulit ng mansanas. Pag-uwi ni Camilla sa bahay ay masaya na ibinalita niya sa kanyang pamilya na may malay na ang apo ni Ma'am Flora. Masaya ang mga ito dahil maging sila ay pinagdasal din ng kaligtasan ni Lander noon. Alam mo Camilla, hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga ako makapaniwala na ikaw na ang bagong CEO ng Arellano Linens at ako na rin ang sekretary mo. Sabi pa ni Jody habang nasa loob ng office niya. Noong itinalaga siya ni Ginang Flora na bagong CEO ng kumpanya, ay agad niya rin kinuha si Jody upang maging sekretarya niya. Ito rin kasi ang naging pinakamabait sa kanya noon. Ako rin, pakiramdam ko ay panaginip ko lang lahat ng to, sabi niya. Ang saya no, hindi mo talaga masasabi kung anong maaaring mangyari sa future. Sino ba mag-aakala na ang dating mga pangarap mo lang ay abot kamay mo na ngayon? Tama lang talaga ang sabi mo noon, na basta may pangarap ay huwag kang susuko. Sa'yo ko mismo napatunayan yon. At kahit si Camilla ay hindi rin makapaniwala sa lahat ng nangyari sa buhay niya. Ang lagi niya lang na ipinagdarasal noon ay financial stability, kung saan hindi na nila mararanasan na maghirap, pero the Lord gave her more than she ever asked for. It's amazing to think that life works in such unexpected ways, full of twists and turns we never see coming. It's even more amazing to realize that the Lord moves in ways we could never have anticipated, blessing us beyond our expectations. Minsan sa buhay ay dumarating din tayo sa punto na pakiramdam natin ay hindi na nagiging patas ang mundo. Pakiramdam natin ay masyadong unfair ang kapalaran dahil may mga pagnanais tayong hindi pa rin natin makamit kahit pa magsumikap tayo. Pakiramdam natin ay tinalikuran na tayo ng mundo, ngunit sadyang may mga bagay lang talaga na hindi agad madaling makamit. Siguro ay may mas malalim na dahilan kaya hindi yan hinahayaan ng kapalaran na makamit mo. Marahil ang mga bagay na nais mong makamit ay hindi pa para sa'yo kaya marahil kaya ka naliligaw dahil ang daan na tinatahak mo ay hindi para sa'yo. Kaya ginabayan ka ng Diyos para mapunta sa kung ano ang dapat sa'yo. Kaya mo nararanasan ang lahat ng yon para sabihin na hindi iyon para sa'yo at may ibang bagay pa o daan na nag-aantay para sa'yo na mas gumanda pa ang kapalaran mo. Naniniwala na ngayon si Camilla na ang tunay na purpose natin sa mundong to ay hanapin ang kapalaran na nakalaan para sa atin. We are born into this world to discover our purpose, our destiny, and the path that was written in the stars long before we ever existed. Paano po si Sir Lander, ma'am? Tanong niya kay Ginang Flora na nasa opisina niya ngayon. Nabanggit nito ang plano nitong pagpunta sa Amerika at ang assistant na lang daw muna nito ang tutulong sa kanya sa pamamalakad sa kumpanya. Dadalhin ko siya sa US
para doon muna siya magpagaling. Sa tingin ko ay may mas makakabuti muna kung doon muna siya sa bahay namin. I have this feeling na mabilis siya makaka-recover kung naroon siya sa bahay, kung saan siya lumaki kasama ang mga magulang niya. Tumango naman si Camilla. Ganun po ba? Huwag po kayo mag-alala. Aayusin ko po ang trabaho ko na sa ganun ay hindi po kayo mag-alala sa akin dito. Salamat, Iha, ha? Babalik naman ako dito para tulungan ka sa pag-aasikaso ng mga bagay na dapat natin maasikaso. Saka si Lander, tsaka ko na pag gumaling na siya ng tuluyan, ay babalik din siya dito para sa trabaho niya. Workaholic yang si Lander kaya hindi siya magtatagal doon sa US. Bago umalis si Ginang Flora at Lander patungo sa US, ay pumunta muna siya sa ospital para makita niya si Lander. Mag-iingat po kayo doon, sir. Ang sabi po sa akin ni Ma'am Flora ay mas makakabuti raw po sa inyo na doon muna kayo. Kaya sana ay mas mapabilis pong pag-recover mo doon. At pagbalik niyo po, ay tuluyan na kayong magaling. Nakangiting sabi niya kay Lander na nasa kanya lang ang tingin. Siya nga po pala. Binili ko po ito para sa inyo. Kinuha niya mula sa loob ng paper bag na bitbit ang isang silver na kwintas na krus ang pendant. Magdasal lang po kayo. At alam ko na hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi niya nga po kayo pinabayaan noon kaya sigurado po akong pakikinggan niya ang lahat ng mga dalangin mo. Kinuha niya pang kamay nito at sinanda naman ni Lander ang tingin ang ginawa niya. Nilagay naman niya sa palad nito ang kwentas at ilang segundong tinitigan nito iyon. Sana po makatulong sa inyo yan, sir. Sana ay ma-remind kayo ng kwentas na yan na kahit gaano pang kahirap ang mga araw na nagdaan, ay nariyan lang ang Diyos para makinig at gabayan kayo. Sabay ngumiti ulit siya sa binata. Thank you. At iyon na marahil ang pinakaunang kataga na sinabi sa kanya ni Lander mula nang magkamalay ito. Mas lalong lumawak ang ngiti niya. Walang anuman po, sir. Noong kinuha ni Lander ang kwentas para isuot sa sarili, agad siyang nag-offer na siya na ang magsuot ng kwentas dito at hinayaan naman siya nito na gawin iyon. Malapit sila sa isa't isa at damang-dama niya ang init na nagmumula sa katawan nito. Hindi niya malaman kung saan ba nanggaling ang mabilis na tibok ng puso niya. Mariin siyang lumunok bago lumayo dito nang maisuot niya na ang kwentas. Bagay na bagay po sa inyo ang kwentas, sir. Papuri niya. Hinawakan naman ni Lander ang pendant ng kwentas. Itigan yon bago nag-angat ulit ng tingin sa kanya, tsaka matamis na ngumiti. Isang mahigpit na yakap ang pinabaon ni Camilla sa pag-alis ni Ginang Flora at Lander patungo sa Amerika. At kahit pa nasa Amerika na si Ginang Flora, ay palagi pa rin siya nitong tinatawagan para makausap siya tungkol sa pagaling ni Lander at magtanong kung kamusta na ba ang trabaho niya. Ganon siya naging ka-close kay Ginang Flora na ang tingin na nito sa kanya ay para bang apo na rin ito. Do you like her, apo? Seryoso na tanong ni Ginang Flora sa apo na si Lander na nakaupo sa mahabang sofa. Sa ting alam ni Lander na tatawagan ni Ginang Flora si Camilla ay lumalapit ito para marinig ang boses ng dalaga. At si Ginang Flora naman ay sinasadya na loudspeaker ang tawag para kay Lander. Her voice. So amazing. And comforting. Lander replied. I could listen to her forever and never get tired of it. Pinigilan ni Ginang Flora ang pagngiti. So do you like her or do you only like her voice? Nag-aalangan na tumingin sa mga mata niya si Lander. Am I allowed to like her, Lola? Oo naman. Wala naman siyang boyfriend. Hindi niya sinagot si Clifford na nandigaw sa kanya noon. Mabait yang si Camilla. Sa katunayan ay para siyang anghel. Palagi ko namang sinasabi sa iyo noon na habang wala ka pang malay, na para bang nakatagpo na ako ng isang anghel na makilala ko siya kaya wala akong nakikitang problema kung sakali man na magustuhan mo siya. I like her for you, Lander. Kung sakali man na siyang magustuhan mo, magiging kampante ako dahil alam ko magiging maayos ka sa kanya. Alam ko hindi ka niya sasaktan. Habang nagpapagaling si Lander sa US, si Camilla naman ay abala sa kanyang pag-aaral at trabaho bilang bagong CEO ng Arellano Linens. Sa totoo lang ay talagang hindi madali ang trabaho, pag-aaral at lahat ng responsibilities niya, pero kinakaya niya naman para sa kanyang pangarap. Come in!
Sagot ni Camilla na may sunod-sunod na kumatok sa pinto ng opisina niya. Akala niya ay si Jody lang nasa labas kaya pagbukas ng pinto, nagulat siya na makita kung sino ang pumasok doon. Lander! Umahon siya sa pagkakaupo at lumapit sa binata. Napansin niya ang suot nitong kwintas na ibinigay niya. Sir, nakabalik na po pala kayo. Sa itsura ni Lander ngayon ay para bang lubusan na nga ito nakarecover mula sa nangyari. Walong buwan na din itong nanatili sa Amerika para magpagaling at kapansin-pansin na agad ang malaking pagbabago sa itsura nito. Mas lalo itong gumapo and he looked much healthy. Bagay na bagay din dito ang suot na kulay itim na t-shirt at jeans. Namilog ang mga mata niya nang humakbang si Lander ng isang beses papalapit sa kanya at bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. Sira, ayos ka lang po ba? Ngunit mas lalong humigpit ang yakap ni Lander sa kanya. Sinubsob pa nito ang mukha sa gilid ng kanyang leeg kaya nagtataka na hinagod niya ang likod nito. Masaya ako muli ka makita, Camilla. Mahinang sambit ni Lander na sapat lang para marinig niya. Iyon din ang unang beses na binanggit ni Lander ang kanyang pangalan at hindi naman inaasahan ni Camilla na magugustuhan niyang pagbanggit nito sa pangalan niya. Hinagod niya ang likuran nito. Masaya rin po ako makita kang nasa maayos na kondisyon, sir. Napakainit ng yakap ni Lander na para bang pumawi sa lahat ng pagod at stress na nararamdaman niya. Parehong mabilis ang tibok ng kanilang puso. They both feel completely at ease in each other's arms, as if they were meant to fit perfectly in each other's embrace. Your voice. I want to hear it every day. You still sound like an angel. The same voice I heard while I was in coma. Huh? Naririnig mo ang boses ko nun? Kumala si Lander sa yakap. Tumingin ng diretso sa mga mata niya habang isang kamay naman ay umangat para abutin at haplusin ang mukha niya. I did. I wasn't sure at first. It felt unreal. But when I felt like giving up, it was as if I could hear your voice. I kept hearing it. It is still clear in my mind. All the words you spoke. Your angelic voice. That made me feel sleepy yet stirred something deep within me. Nang magising ako, una kong inisip ay nananaginip lang ako. But I wasn't. Narinig ko ulit ang boses mo. I was bewildered. I didn't know I had been in coma for years. I believed your angelic voice is one of the reasons I woke up again. Hinaplos ulit ni Lander ang mukha niya. Puno ng emosyon ang mga mata nito. Si Camilla naman ay hindi alam kung ano ang dapat na sabihin ngunit alam niya sa kanyang sarili na sobrang masaya siya na isa siya sa dahilan kaya nagising ulit si Lander. Pakiramdam niya ay kahit ganoon ay naging malapit na rin siya sa binata. Sir, ngunit hindi niya natapos ang sasabihin nang pinagdikit nito ang kanilang mga labi. It was a passionate, deep kiss. Nabigla pa nga siya sa ginawa nito ngunit dahan-dahan din na ipinikit niya ang kanyang mga mata. At tinugon ang halik nito. Pinulupot niya pa ang braso niya sa leeg nito at ang braso naman ni Lander ay pumulupot rin sa bewang niya. I love you, Camilla. Tatapat ni Lander na maghiwalay na ang kanilang labi. I loved you. I love everything about you. Not just your voice. I love you beyond words. He hugged her tightly. Thank you for giving me another reason to live. At agad din na nanubig ang kanyang mga mata dahil sa sinabi nito. Niyakap niya rin pabalik ang binata at sinabi kung anong nilalaman ng kanyang puso. I love you too, Lander. Nang maramdaman ni Lander na umiiyak siya, kumalas ito sa yakap at pinunasan nito ang luha sa kanyang mga mata bago muling pinagdikit ang kanilang labi. Mismong araw, nalaman nila kung ano ang tunay na nararamdaman nila para sa isa't isa. Naging opisyal na rin ang relasyon nilang dalawa. Masaya ang mga magulang ni Camilla sa relasyon nilang dalawa at ganoon din naman si Ginang Flora na ang gusto ay agad silang magpakasal. Matapos ang ilang buwan na pagpapahinga ay bumalik na rin si Lander sa trabaho nito. Although lahat sila ay nag-aalala pa para kay Lander dahil baka hindi pa ito lubusan na magaling, hindi naman kaya ay may masamang mangyari ulit dito. Nangako naman si Lander na mag-iingat na ito.
Congratulations, anak! Parehong umiiyak ang magulang niya na niyakap siya. Ngayon ang graduation niya at lahat sila ay masaya at proud na proud sa kanya dahil nagawa niya makapagtapos ng pag-aaral habang nagtatrabaho. Salamat po, Mama, Papa. Sobrang proud na proud kami ng papa mo sa iyo, Camilla. Umiiyak na sabi ng mama niya. Niyakap din siya ng kanyang pamangkin, kapatid at pati ng pinsan niya na nakapagtapos na rin sa pag-aaral at nagtatrabaho na bilang isang public teacher. Congratulations, our Camilla, sabi ni Ginang Flora habang yakap-yakap siya. Hindi ako nagkamali sa pagtitiwala sa iyo, Iha. Knew it. And you made me feel so proud. Maraming salamat po, Mama. Paulit-ulit niyang sinasabi kay Ginang Flora kung gaano siyang ka-grateful sa lahat ng ginawa nito para sa kanya at sa tiwalang ibinigay nito. Palagi niyang sinasabi na kung wala ito ay hindi niya mararating kung nasan man siya ngayon. Kung wala ito ay hindi na mababago ang buhay nito. Si Lander po, Mama? Tanong niya dahil wala doon ang nobyo. Ayun siya. Nakatitig siya kay Lander na naglalakad palapit. May hawak-hawak itong pumpon ng bulaklak at may ngiti sa mga labi. Napakagwapo nito sa suot na kulay itim na long sleeve na nakatuck in sa slacks kung kaya'y hindi na rin nakakapagtaka kung bakit naagaw nito ang atensyon ng mga tao roon. Sobrang gwapo naman kasi talaga ng boyfriend niya. For you, my love. Sabay abot ni Lander ng bulaklak sa kanya. Nahihiya naman na tinanggap niya yon. Salamat. Niyakap siya ni Lander ng sobrang higpit. Congratulations, my love. I am so proud of you. Always. Thank you, love. Sagot niya at habang yakap-yakap niya rin ito pabalik. Nang kumalas ito sa yakap, namilog ang kanyang mga mata dahil sa gulat nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. Inilabas nito ang isang maliit na box mula sa bulsa nito na naglalaman ng isang makinang na diamond ring. Sa harap ng madla, habang suot niyang togang itim at hawak ang bulaklak na bigay nito, he asked her to marry him. I can't imagine my future without you by my side and want nothing more than to share every moment with you. I want to build a future together, filled with love and happiness, and I can't imagine doing it with anyone else but you, my love. Baka sa boses ni Lander na kinakabahan ito. Camilla Evangelista, my beautiful love, will you marry me and spend the rest of your life with me? Will you become my wife and take the name Mrs. Montenegro? Umiiyak na tumangutango naman si Camilla. Yes, of course, I will marry you. Pagkatapos ay yumuko siya para yakapin ng mahigpit si Lander. I would be honored to spend the rest of my life with you, to be your wife, and to become Mrs. Montenegro. At ilang buwan lamang mula na mag-propose si Lander sa kanya ay kinasal na silang dalawa at agad din na biniyayaan ng anak na mas lalong naghatid ng kasiyahan sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!